nung kami po ay nag-distribute ng mga tulong sa mga nasunugan sa Barangay 107 sa Tondo, meron pong lahat halos sumisigaw kung kailangan ako ni Presidente para makatulong sa kanyang administrasyon. I'm ready. Try to find out kung ilan mong families ang affected so that we'll go there. We'll try to visit them and give them a little Wow. Hope and happiness. Wow. Diba? Habang sila ay nagdudusa sa ngayon sa hirap ng nakakatuwa at talaga ako'y nagpapasalamat sa Diyos. Kasi ilang beses na tayo nagpa-black screening, pero sobra, very successful, laging puno at napakaraming gustong mapanood talaga itong aking pelikula. Itong Imelda Papin, The Untold Story. Siyempre, isa akong loyalista, di ba? Kailangan na pakita natin yung pagmamahal natin sa bayan at lalo-lalo na sa pamilya Marcos. Nandito po ang kwento na yan dahil naging part po sila sa buhay ko. Ayun. So ma'am, manonood ba ng pelikulang ito ang ating mga Pangulo? Hindi pa, pero alam niya ito, in-endorse ni Presidente itong pelikula. Okay ma'am. So ma'am, kung sakasakali, magkakaroon po pa ito ng part 2? Pag siguro after we show this sa buong Pilipinas, sa all the theaters, siguro there's so many requests for me to do another one. Siguro it will be my total life story. Sa totoo lang, ma'am, dalawang beses ko na napanood to. Talagang bitin na bitin ko talaga. Talaga. Actually, 4 hours po itong movie na ito. Pero we cut it into 1 hour and 55 minutes. Sobrang haba. Kasi kami, kanina, nasagot mo naman kasi nakikita namin dyan, may PCSO no, di ba? Oo nga. Oo. Siyempre, PCSO ay pinasasalamatan ko po dahil sumusuporta po dito sa ating pelikula. Imelda Papin, The Untold Story. Nung kanina may nagtanong kasi sabi mo isang vlogger, nagpunta sa Tondo, talagang sigawan yung mga tao, alos, hindi pa kayo bumababa, tinatanong na kayo ng mga tao na si Imelda Papin na itatakbo ng senador. Ang pinagdaan mo yung sinasabi nila, sinisigaw. Ano masasabi nyo naman? Natutuwa naman ako kasi yung damdamin ng mga kababayan natin, parang meron silang gusto na ilabas, And then it so happened na nung kami po ay nag-distribute ng mga tulong sa mga nasunugan sa Barangay 107 sa Tondo, meron pong lahat halos sumisigaw. Senador, nahiya ako kasi siyempre wala pa naman po ako balak. Pero sabi nila sana mag-senador ka. Kasi parang nakikita raw nila nung in-interview yung isa, yung parang masasandigan ng Imelda Papin. Parang sabi ko, lagi naman ako nandito anytime At saka may narinig pa ako doon, ma'am. Sabi niya, punta lang po kayo dito, wag na po kayo magdala kung ano may pamimigay mo, basta pumunta ka lang, di ba? Oo, kasi may dala kami mga mga damit, galing sa Lipad Pinoy. At saka nagdala ko ng snack, di ba? Jollibee and water. Tapos sabi nila, ma'am, kahit hindi na kami kakain, kahit hindi na kantahan nyo lang kami. Nakakatuwa. Can you imagine? Nasunugan na yung mga yun, and yet they prefer na marinig akong kumanta para sa kanila. Parang busog na sila sa tinig ng Imelda Papin. Ngayon, ma'am, may nag-request pa ulit, ma'am, may nasunugan nung pizza 5 yung April 5. Meron na naman. Ngayon, nananawagan po sa iyo, ma'am, sa chairman natin doon sa 133. Saan yan? Zone 33, sa may, sa may Doroteo silang banda, sa may Santa Cruz, Manila. Sa Manila din. Yes po, malapit sa Arangki. Yes po. Dapat mag-ingat po kayo. Sige, try to find out kung ilan mong families ang affected so that we'll go there. We'll try to visit them and give them a little hope and happiness. Wow. Diba? Habang sila ay nagdudusa sa ngayon, sa hirap ng buhay. Especially, maano po ngayon,
masyadong mainit ngayon. Kaya ako po'y gusto kong iparating din sa kanilang lahat na mag-ingat talaga. Alam ko, hindi naman lahat ng bahay naka-aircon, di ba? Yes. Talagang dusa po talaga yung napakainit. Injet naroon po sa loob ng bahay. Ang buga ng ventilador ay mainit din. Pati ang tubig ay mainit din. Napakahirap po. Siguro po, at saka mag-ingat na lang po sa mga, sa mga niluluto ninyo, huwag niyong papabayaan. Especially mga charger po ninyo, huwag niyong iiwanan. Yung po pinaka-importante. Given the fact, ma'am, na napakalapit po ninyo sa Marcos as a true loyalist ng ating this administration, were you offered before or now a position? Wow! Good question. Actually, public to, no? Frank. Okay. It's good to tell the truth, di ba? Of course, alam naman, let's start. Nung pumunta kami sa Malacanang at sinabi naman ni Presidente nung he was asked by the former governor, Ejercito, the one who played the role of the former president, na, sir, meron kaming scene dito Hawaii. Sabi ni Presidente, nako, si Mel ang nakakalam ng Hawaii dahil wala kami doon. That alone, na-touched ako kay Presidente. And then, nung nakita niyo yung shirt ng loyalista, the Untold Story of Imelda Papin, tuwa siya, sabi niya manunod ako sa premiere. But of course, I cannot just invite the President kasi syempre, safety and busy, sobra. So, okay lang yun. But naroon ang puso ni Presidente dito sa pelikula. Going back to my question, were you offered a position Nalayo sa eh. administrasyon? Akala ko hindi na nahalata. Kasi narinig ko yung mga sunog. Bitin na bitin kami, ma'am. As a public servant, were you given the chance to serve with this administration? Actually, kung kailangan ako ni Presidente para makatulong sa kanyang administrasyon, I'm ready anytime. Bukas ang palad ko, bukas ang puso ko. After all, ako po'y nakatulong din sa administrasyon ng kanyang magulang. No? At ako naman ay hindi humingi ng kapalit sa lahat ng mga ginagawa ko. Kahit kanina hindi ako humingi ng kapalit. Kung yan ay naalala nila at yan ay makakatulong ng Imelda Papin sa administration, bakit hindi? Ayokong sabihin nito kasi this is public, pero natutuwa ako kung Presidente. Masasabi niya sa akin, antay ko. It will come. So, ma'am, last question po. Nag-usap naman kami ng Presidente. Last question, mayroon kasi po kami narinig na ninong niyo daw po dating Presidente kapag po ito. Oh yeah, ninong ko at ninang yung kanilang magulang. Sa kasal kami nito. Congratulations po, ma'am. Thank you. Ma'am, hanggang ngayon ba nararamdaman niyo na ang masa pa rin ang tumatangkilik sa mga kanta niyo? Ay, oo. Talagang maraming salamat. Siyempre, ang Imelda Papin is queen of the masses. So, ibig ko sabihin, maliliit hanggang matataas ay naroon sila. Tumatangkilik sa Imelda Papin. Without God, without my family, without media, without the people, wala kayo, walang Imelda Papin. So, maraming salamat. Ako po yung muyo ko lagi. Ako'y sa sobrang blessing na binigyan ng Panginoon. Until now, narito pa rin po ako at hindi ako pinapabayaan at daming blessings ng Panginoon sa akin at maraming salamat. The mere fact that I have a good health, that's more than enough to thank God. And I really wish and pray na ang administrasyon ng ating President Marcos ay talagang tulong-tulong tayo lahat. Wag tayong magkaroon ng division. We should all be united. Tulungan natin si Presidente kasi siya ang nandiyan dyan, destiny niya na maging president ng ating bansa. So, bakit natin siya hihilahin pababa? Magsama-sama po tayo. Yan ang best gift natin sa Diyos. Dahil
pag nakita yan ng Panginoon na tayong lahat ay nagkakaisa, we will be blessed more. That I believe in God. So, umpisahan na po natin. Through this movie, I think yung mga kalaban at hindi na sinasabi nila, halina po kayo, wala ditong dapat ibaliwala because after all, we're all Filipinos. Sabi nga ng Presidente, ulitin ko, tayong lahat ng Pilipino ay magmahalan, magkaisa at magtulungan. After all, tayo ring lahat ng Pilipino ang mag-aangat sa ating bayan. Salamat po. Salamat po. Thank you, ma'am.